I L O V E Y O U M A N A I L O V E Y O U M A N A I love you mama mama بنيتي الحبوبة أنا حلوة وطيوبة أنا بنيتي الحبوبة أنا حلوة وطيوبة أنا لما أبيها تنام تمسك إيدي أنا وتطلب هدية ماما يوم ما نام الله يهديك يوم ما نامي يلا ما بي يوم ما نام الله يهديك يوم ما نامي يلا ما بي لو تبي مني أنام يلا نامي جنبي ما بي لو تبي مني أنام يلا نامي جنبي ما بي ما بي ما بي ما بي مو لازم أنام يلا نام أنا أخاف لحالي أخاف أنام Again, namin sa inyo, ما بي ما بي siya po ما ay بي founder ما and بي مو general لازم أنام foundations of the Advisory Council, KPC, Cotabato Islamic Heritage Center Incorporated, CIHC, missionary and in charge of the Foreign Activity Kuwait Philippine Cultural Center. Siya po si Sheikh Abdul Hadi Butuan Gumander. Narito po si Sheikh Abdul Hadi Butuan Gumander. Pagan-paganay na pagniyak ko sa hampon sa mga ulama kanami mufti ko ay nagpapaumanhin sa kanya itong mufti natin at mga lecturers na mga ulama at saka alam ko na maraming mga ulama dito sa baba, so nagpapaumanhin po kami sa inyo. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد أيها المسلمون جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Mga kapatid ng mga Muslim, baguhin natin ang ating mga pananampalataya. Paniniwala sa Allah sa pamamagitan ng pagbigkas ng La ilaha illallah. Isa yun sa mga aral o kaya ay mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid na mga non-Muslims, mga kapatid sa humanity, tunghayan niyo ang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tunghayan niyo ang pananampalatayang Islam. Isa sa mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sino man na magbigkas ng la ilaha illallah sa inyo na mga hindi mga Muslim, mga kapatid na mga Kristiyano, bumigkas ng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ay tiyak walang pag-anilangan sapagkat sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makakapasok siya sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakamit niya ang tunay na kaligtasan mula sa impernong apoy. Kanina may pa-announce na kung sakasakali na may naghangad o maghangad na yumakap sa Islam, welcome kayo mga kapatid, na inyong yakapin ang pananampalatayang walang sinuman na nagtatag maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pananampalataya o kaya ay relihiyon ng mga propeta, walang pag-anilangan na ito ay relihiyon ng lahat ng mga propeta, relihiyon ni Jesus, relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anak ni Abdullah at saka si Aminah.
Kaya walang paganilangan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Katotohanan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang tunay na pananampalataya, ang katanggap-tanggap na relihiyon sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pananampalatayang Islam. Kabilang sa nararapat na tunghayan natin sa Islam ay ang status. Makikita natin sa ating topic, status of women in Islam. Kung ano ang kalagayan ng mga kababaihan sa Islam. Kung ano ang mga karapatan ng mga kapatid natin na mga kababaihan. Kayo mga kapatid namin, na mga kababaihan, makinig kayo, sapagkat kumakampi kami sa inyo. Talakayin natin ang inyong mga karapatan. Talakayin natin ang tinatawag na gender issue na pinag-usapan sa Europe, sapagkat ang nakarating sa kanila, Islam ay hindi nagbibigay ng karapatan sa mga kababaihan. Hindi tama ang kasabihan na woman is the root of all evil. Ang mga babae o kababaihan ang pinagmumula ng masama. Magiging tama kung sakasakali na hindi natin maunawa ng ating pananampalatayang Islam. Sa panahon mga kapatid ng mga sinaunang panahon, bago pa man makarating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung pag-uusapan natin ang status ng women in Islam, ibig sabihin mga kapatid, ang tinutukoy natin ay pagkatapos ng dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat kung ang Islam ang pag-usapan natin, bago pa man makarating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanatili ang mga propeta na sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya ay mga sugo ng Allah, mga mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sila ay nag-anyaya sa patungo sa pananampalatayang Islam. Sa mga India, sa Australia noon, sa Iran, sa Ehipto mga kapatid, at sa China, gayon din sa Middle East, sa mga kapatid natin na mga Arabo. Nagkakaisa ang kanilang paningin sa mga kababaihan. Walang halaga. Walang halaga ang mga kapatid natin na mga kababaihan. Bagkus, ito ang nakarating sa atin na kasaysayan. Ang mga kababaihan sa sinaunang panahon, bago pa man makarating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag isilang ang isang babae ng kanyang ina, ano ang gagawin sa kanila? Mayroong sinasabi ng mga Arabo na wa'dul banat. Papatayin sila ng buhay, ililibing sila ng buhay. Pakinggan niyo mga kapatid. Pakinggan niyo mga kapatid na mga Kristiyano, brothers and sisters in Islam and humanity. Bakit namin sinasabi na kayo ay mga kapatiran namin? Si Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, tinanong siya, sapagkat tayo na mga Muslim ay magkakapatiran sa Islam, malinaw sa banal na Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Katotohanan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga nananampalataya, ang mga Muslim ay magkakapatiran. So ang problema itong mga kapatid natin, itong mga hindi mga Muslim. Tinanong si Ali radiyallahu an, Ali ibn Abi Talib, si Ali na anak ni Abu Talib, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano sila na hindi mga Muslim. Humma ikhwatuna fil insaniyah. Sila ay mga kapatiran natin. They are our brothers in humanity. Mga kapatiran natin sa pagiging tao. Kung ano ang karapatan nila, karapatan ng mga Muslim sa atin o sa gobyerno ng Islam, karapatan din nila bilang mga tao. Magkaiba lang ang mga karapatan ng mga Muslim o kaya ay mga patakaran ng Islam sa mga kapatid na mga Muslim, gayon din sa mga kapatid na hindi mga Muslim. Pakinggan nyo itong kasaysayan na sa panahon noong hindi pa man dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa panahon mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating sa kanya ang isang lalaki
itong lalaki ay hindi Muslim. Hindi siya Muslim. Hindi pa niya nayakap ang Islam. Hindi pa niya binigkas ang shahada. Hindi pa siya sumunod sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong lalaki na ito, ano ang pakay niya? Bakit siya ay napunta sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, gusto akong yumakap sa Islam, subalit ako ay kabilang sa mga tao o mga kalalakihan na kapag magkaanak ng isang babae ay papatayin nila. Papatayin nila. At ako ay natatakot sa oras na sinasabi nito, o kaya'y nang dumating itong lalaki sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay umiiyak sa harapan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako, sabi niya, ay natatakot na hindi tatanggapin sa akin ng mahal na Panginoong Diyos ang aking pagbabalik loob o kaya ay pagsunod sa pananampalatayang Islam. Sa madaling sabi, nagtanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lalaking ito, ano baga ang nagawa mong kasalanan? Tinanong niya ang lalaking umiiyak sa harapan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nagkwento itong lalaki at nagsabi, noon sabi niya ay kabilang ako sa mga lalaki o mga tao na kapag magkaanak ng babae ay kanilang papatayin at ililibing na buhay. At pinagkaluban ako ng Diyos na para magkaanak ng isang babae at hindi ko siya napatay. Bakit? Dahil sapagkat nakiusap sa akin ang kanyang ina. Nakiusap sa akin ang kanyang ina na huwag ko na lang patayin, hayaan ko na lang na iwanan sa akin, sabi ng kanyang ina, itong anak natin na babae. Hanggat sa lumaki itong babaeng ito na ipinanganak na anak ng lalaki na yon, lumaki, nakarating sa panahon, dumating sa panahon na pwede na siyang mag-asawa at may nakarating sa kanya na isang lalaki na para pakasalan itong babaeng ito, sapagkat sa oras sa panahon na yon ay higit na maganda sa lahat ng mga babae o kabilang sa mga higit na maganda sa lahat ng mga kababaihan sa panahon na yon. So ano ang nangyari? Sapagkat kinasusuklaman nila ang mga kababaihan, gayon din ang mga sa panahon na yun, ang mga tao na nanganak ng babae, isang problema nila na mag-asawa ang kanilang mga anak na mga babae. Isang problema din nila na kung hindi naman mag-asawa ay manatili sa kanilang bahay na wala silang mga asawa. So ano ang ginawa ng lalaking ito? Ganito ang kwento niya sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, noong sa isang araw, ako ay nagpaalam sa aking asawa. Nagpaalam ako sa aking asawa na pumunta sa isang lugar. Bibistahin ko ang aking mga kamag-anak. At aking ginawa. At nagpaalam ako na isama niya sa akin ang aming anak na babae. So isinama niya. Nakiusap itong lalaki sa kanyang asawa na babae na isama ang kanilang anak sa kanya. So ano ang ginawa ng ina? Ang ginawa ng ina, lahat ng mga dapat niya gawin sa isang babae ay kanyang ginawa, hanggat sa ginawang napakagandang babae, inayos niya ang kanyang pananamit. So ano ang nangyari? Yun pala mga kapatid, ang pakay ng babae, lalaki na ama, kaya pumunta sa lugar na yun sapagkat mayroong isang balon doon, napakalalim na balon. Gusto niyang ilaglag ang kanyang anak sa balon na yun. So ano ang nangyari? Noong dumating na sila sa balon na yun, nakatabi sa kanya ang kanyang anak, tinititigan niya ang ilalim ng balon na yun. At gayon din tinititigan niya ang kanyang anak. Sapagkat ayon sa kanyang kwento, hindi ko sabi niya maitulak na para ilaglag sa balon na yon, sapagkat naaawa ko sa kanya. So ganun, ilang beses niya tinititigan itong babae na kanyang anak, gayon din yung lalim ng balon na yon. So hanggat sa nakahalata itong kanyang anak, itong babae
nakahalata na may plano ang kanyang ama na para ilaglag o kaya itapon sa balon na yon. Ano ang ginawa ng babae? Niyakap niya ng matindi ang kanyang ama. Ano ang kanyang sinabi? O aking ama, ano ba ang gusto mong gawin sa akin? So hindi nakapagsalita itong ama hanggat sa lalong nadagdagan ang kanyang awa sa kanyang anak. Hindi niya nakayanan na itulak para ilaglag sa balon na yon. So tumingin din siya sa balon na yon at tumingin din siya sa kanyang anak. Itong anak na babae ay lalo niyang nilakasan ang kanyang pagyakap sa kanyang ama. At nagsabi, "Ama, alam kong may plano ka na gawin sa akin. Alalahanin mo ang kasunduan niyo kay ina na bilang ako ay ipinagkatiwala sa iyo." Ganun ang sinabi ng anak sa kanyang ama. So, mas naawa din itong lalaki o kaya ay ama sa kanyang anak. Hindi niya nagawa. Subalit, umiral ang pagsubok ni Satanas. Dumating sa kanya, binulungan siya ni Satanas hanggat sa nakayanan ng lalaki na yon. Ito, sabi niya, ang hindi ko kayang isipin na aking nagawang kasalanan nung hindi pa ako Muslim. Hanggat sa ikatlong bisis niya tinititigan itong kanyang anak, kanyang itinulak ang kanyang anak sa balon na yon at nalaglag sa balon na yon. Naririnig ko, sabi niya, ang kanyang busis na sumisigaw itong babae o anak ng lalaki na yon. Ang kanyang isinigaw, "O aking ama, limada katalkani?" Bakit mo ako pinatay? Bakit mo ako nilaglag sa balon na yan? Hanggat sa kalaunan, wala na ako, sumisigaw, sabi niya noon, hanggat sa kalaunan ay wala na akong narinig na busis mula sa ilalim. Ibig sabihin, namatay, sabi niya, ang aking anak, at yan ang hindi ko mapatawad sa aking sarili, kaya siya ay umiyak hanggat sa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Napaiyak din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gayon din ang mga kasamahan o mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggat sa ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law umirtu an uaqiba ahadan bima fa'ala fil jahiliyah la'aqabtuka." Kung sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi sa lalaking yon, kung ako ay inatasan na parusahan ang sino mang tao na gumawa ng masama noong hindi pa ako dumating o noong hindi pa siya yumakap sa Islam, katiyakan na ikaw ay aking paparusahan. Ganun ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa yan, mga kapatid, sa mga pangyayari, at maraming mga pangyayari. Basahin natin sa story, napakaraming mga pangyayari na laban sa mga kapatiran natin na mga kababaihan. Pumunta tayo, mga kapatid, sa pinakapaksa natin. Bigkasin natin itong kabuuan. Alam natin na malawak itong paksa natin. Bigkasin natin itong kabuuan ng mga status o kalagayan ng mga kababaihan sa ating pananampalatayang Islam o kaya ay nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-una, wa hadhihi hiya manzilatu al-mar'ati fil Islam ala sabil ijman. Fahadanatu wa tarbiyah wa iffatu wa siyanah وتخير وتكريم ومودة ورحمة ورعاية وصحبة وصلة وترحم. Ibig sabihin, tingnan natin itong 6 o kaya 12, subalit kung bubuuin natin ay 6 na mga antas ng pagkilala ng Islam sa mga kapatid natin na mga kababaihan. 6, mga kapatid. Unang-una, kapag isilang ang isang babae, ano kaya ang ma-feel natin? Matuwa tayo?
matutuwa tayo. Isa na ako noon na ayaw kong magkaanak ng babae sa aking pananaw o sa aking sarili. Subalit noong pinagkaluban ako ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga babae, ay na-feel ko yung mga role o kaya ay kagandahan ng mga kababaihan. Tingnan natin ang mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ala jariyataini kuntu ana wa huwa fil jannati wa asara bis sibabati wallati taliha, o kama qala sallallahu alaihi wasallam. Isang riwaya, man kana lahu bintan fa ahsana ila tarbiyatihima ka kunna sitran lahu minan nar, o kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito mga kapatid ay kapag ipanganak na o kay pagkatapos ng ipanganak ang isang babae, mga anak natin na mga kababaihan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man na tao na magkakaroon siya o kaya ay tinatawag na mangangalaga ng dalawang babae o magkaroon siya ng dalawang anak na babae. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu ana wa huwa fil jannah. Ako at siya, at gumanito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara bis sibabati wallati taliha. Ibig sabihin itong unang-una itong as-sibaba, hintuturo, at saka itong sunod sa hintuturo itong nasa gitna. So ibig sabihin, ang ibig sabihin mga kapatid na mga Muslim, mga kapatid na mga hindi mga Muslim, ang taong magkaanak ng babae, magkaanak ng dalawang babae, ay makakapasok siya sa paraiso kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa pang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa isang riwaya, kung sino man na tao, lalaki na magkaroon ng dalawang anak, dalawang babae, anak na babae, at butihan niya ang pangangaral sa kanila, ang tinatawag na pagtarbiya sa kanila, ay magiging kaligtasan nila, sila, yung mga anak niyang babae, ay kaligtasan niya mula sa impyernong apoy. Tingnan ninyo mga kapatid ang kahalagahan ng isang babae. Pumunta tayo mga kapatid, kapag lumaki na ang ating mga anak, na mga kababaihan, kung paano tinitingnan sila ng ating pananampalatayang Islam, ano ang mga katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa'ifatu wasiyana. Ifa, ibig sabihin ng ifa ay kupkupin sila mula sa masama. Kupkupin sila mula sa masama. Pangalagaan sila. Bakit mayroong hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Napakaraming hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa mga ito o mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi maaari na lumabas ang babae na wala siyang mahram. Gayon din, bakit iniatas ng Islam ang pagtatalokbong mga kapatid? Para bigyang parangal ang mga kapatid natin na mga kababaihan. Magkakaiba ang pagtingin ng mga tao, higit sa lahat ang mga kalalakihan, sa mga kapatid na kababaihan pag sila'y nakasuot ng tinatawag na talokbong. So ibig sabihin, pag lumaki na ang batang babae, ay lalong pangangalagaan ng ating pananampalatayang Islam. Lalong madadagdagan ang kanyang halaga para sa mga tao o sa kanyang mga magulang. Summa takhayyurun wa takrib. Tingnan natin, takhayyurun, ibig sabihin pagpili, pinagpipilian sila ang mga kababaihan. Habang lumalaki na sila, hindi pa man sila makapag-asawa, ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ikhtaru linutafikum fa innal irqa dassas. O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kayo ay magpili. Kinausap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga kalalakihan na kayo ay pumili, ipili nyo ang inyong mga dugo. Ibig sabihin, ang inyong pagkalalaki, pumili kayo sa mga babae, fa innal irqa dassas, sapagkat ang dugo ay pinagmana. So ibig sabihin,
ginagandahan ang pagtarbiya para pangaral o pagtuturo sa mga kababaihan, sapagkat sino ang pumipili sa kanila? Ang mga kalalakihan. Subalit titingnan natin sa India hanggat sa ngayon, banda sa India, sino ang pumipili, sino ang mag-asawa, sino ang magbigay ng dote o kaya dori? Ang mga kababaihan. Sila ang pumili o pumipili sa mga kalalakihan. Subalit sa Islam, nung dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ang may karapatan na bigyan ng duri? Sino ang may karapatan na para pagpilian? Kayo na mga kababaihan, hindi kayo ang pumili sa mga kalalakihan. So manatili kayo sa inyong mga bahay, manatili kayo sa inyong mga magulang, sapagkat kayo ang hinihanap, hindi kayo ang naghahanap. Tingnan niyo sa pananampalatayang Islam. Kapag mag-asawa ng isang babae, ano ang mga aral sa atin? Mga kapatid, ano ang aral sa atin ng pananampalatayang Islam? Thumma mawaddatu wa rahmah. Basahin natin ang isa sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Mawadda wa rahma, love and mercy. Ginawa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa kahulugan ng talatang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Kabilang sa mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapangyarihan ng Allah na ginawa sa inyo ang inyong mga asawa, mga kababaihan, litaskunu ilayha, upang kayo ay magiging bahay nila, makarelax ang inyong mga asawa. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, at ginawa ng Allah sa pamamagitan nyo ang love and mercy. Ginawa ng Allah ang love and mercy. So kung may narinig tayo kanina, kung mayroon tayong narinig sa kanina na problema, lahat ng problema natin sa pag-asawa, makarating sa pag-asawa ng higit sa isa, hindi kamalian ng pananampalatayang Islam, kamalian ng isang tao. Hindi na pairal ang sinabi ng Allah na magkakaroon ng love and mercy, sapagkat kung ang babae, kung ang lalaki, gustong-gusto siya mag-asawa ng ikalawa, hindi man siya kailan mag-asawa kung sakasakali na hindi nabuo ang kanyang love, pagmamahal, at saka gayon din ang tinatawag na mercy sa kanyang asawa. Kung siya'y mag-asawa sapagkat kinasusuklaman niya ang kanyang asawa, sapagkat hindi na niya kayang ibigay ang kanyang karapat-karapatan, hindi niya kayang ibigay bilang lalaki ang karapatan ng kanyang asawa, sapagkat hindi na gustong matulog sa kanyang asawang babae, bakit hindi pa niya hiniwalayaan ang kanyang asawa kung sakasakali na hindi niya ginugusto o kaya hindi na siya nagmamahal sa kanyang asawa. Kung mayroon silang conflict, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal inda Allah talaq. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang katanggap-tanggap sa Allah halal, ginawa ng Allah na halal, subalit kinasusuklaman ng Allah, kinasusuklaman niya sapagkat hindi maganda, subalit kung kinakailangan ay ang paghihiwalay. Napakarami sa ngayon mga kababaihan na hindi nag-asawa, hindi nahiwalayan ng kanyang asawa, subalit hindi siya kinakasama ng kanyang asawa. May mga anak sa ibang babae, subalit hindi sila naghiwalay sapagkat walang legal na kanilang paghiwalay, subalit sa pananampalatayang Islam ipinahintulot sa kanya na hiwalayan o kaya makipaghiwalay. Mayroon din tayo naririnig na yung tinatawag na khula. Khula, ibig sabihin ay pagluluwa sa asawa. Mga karapatan nyo na mga kababaihan na kung sakasakali, katulad ng isang kababaihan, isang babae na dumating sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, ako ay natatakot na hindi ko maibigay ang pagnanasa o kaya ay karapatan sa akin ng aking asawa, kaya ako ay naghihili ng tinatawag na khula, paghiwalay, pagluluwas.
Bakit sinabi na pagluluwas? Sapagkat khul'un bi'iwad. Lumuluwas ang babae sa pahintulot ng korte ng Islam na makapaghiwalay sa kanyang asawa. Subalit, ibalik niya ang kanyang duri sa kanyang asawang lalaki. So saan nyo yan makita kundi sa pananampalatayang Islam? Mga kapatid, umalis tayo o bago ako makaalis sa pag-asawa, sapagkat paulit-ulit at kami ay medyo nasaktan kami sa kapatid natin. Subalit tiyakin nyo, mga kapatid na mga Muslim, mga Muslimah, mga kapatid na hindi mga Muslim, sa Islam, hindi natin tatalakayin ngayon, pero baka mayroon tayong pagkakataon sa ibang mga panahon na talakayin natin ang pag-asawa ng higit sa isa sa Islam. Hindi salungat ng mercy ang pag-asawa ng higit sa isa. Awa sa inyo, mga kapatid. Awa sa inyo ang pag-asawa ng lalaki ng higit sa isa kung sumasang-ayon sa kanyang mga kondisyon, ay awa sa inyo. Wala mang isang batas sa Islam na para kayo ay parusahan. Hindi ginawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malinaw sa banal na Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Hindi ka namin isinugo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kay Propeta Muhammad, kundi ikaw ay awa para sa sangkatawan. Awa sa mga kalalakihan, awa din sa inyo ng mga kababaihan. Dumating na tayo dito sa kapag magkakaroon na ng anak itong babae, o kaya ay magmumula sa pagbubuntis niya. So sa Islam, inatasan tayo ng pananampalatayang Islam na tayo ng mga asawang babae, lalaki, ay makitungo sa kanila ng maayos na pakikitungo. Hanggat sa bago pa man, o kaya ay pag magiging ina na ang ating mga asawa, ang mga kababaihan, pag magiging ina na sila, ibig sabihin mayroon na silang mga anak, ay may mga karapatan sa atin bilang mga ina. Nasa kanila ang kanilang mga karapatan, gayon din na sa atin ang ating mga karapatan. Ibinigay, iniatas ng ating pananampalatayang Islam na tayo ng mga kalalakihan ay ibigay natin sa kanila ang kanilang mga karapatan. Pinakahuli, kapag mamatay na ang isang babae, o kaya ay ang ating ina, ano ang gagawin natin? Fasilatun wa tarahum. Dumating sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isa sa mga kalalakihan na mula sa Ansar. Ibig sabihin, itong lalaki na dumating sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kabilang sa mga taga Madina. Pagkatapos ng naghibawit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina mula sa Makkah, dumating sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagtanong sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung namatay na ang aking ama, ang aming ama at saka ang aming ina, ibig sabihin ang aming dalawang magulang, anong nga ba ang nararapat namin gawin? So, ano ang sagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makikita natin itong tinatawag na fasilatun wa tarahum. Kabilang sa nabanggit, sabi ni Propeta, sumagot si Propeta, apat ang nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silatur rahim, kabilang sa nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silatur rahim. Ibig sabihin, kinship. Ibig sabihin, paano tayo makipag-ugnayan, hindi lamang sa mga kamag-anak natin, kundi pati pa sa mga kaibigan ng ating mga ama, ng ating mga magulang, higit sa lahat sa ating mga ina. Bakit? Mayroong hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanong siya, wa man ahaqqun nasi bis suhbah. Tingnan niyo mga kapatid, itong hadis, napakagandang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino baga ang may higit na karapatan na makitungo, makisama sa kanila, sa ama at sa ina? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummaka, thumma ummaka, thumma ummaka, thumma abak. O kama kala sallallahu alaihi wasallam. 3 bisis binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang iyong ina, ang iyong ina, ang iyong ina, ang iyong ina,
saka ikapat, binanggit niya ang lalaki. So, sino ang nauuna? Ang ina. Silatul Rahim. Pakinggan natin itong isa sa mga hadis qudsi na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, subalit nagmula sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahadihir rahim man wasalaha wasaltu wa man qata'aha qata'at. Ito ang sinapupunan, tinatawag na rahim, silatul rahim. Yung tinatawag na sinapupunan. Pagka mag-anak, man wasalaha, sinumang makipag-ugnayan sa kanyang mga kamag-anak, wasaltuha, wasaltu ay makipag-ugnayan ako, sabi ng Allah, wa man kata'aha kata'tu, sino man ang putulin niya ang kanyang relasyon sa kanyang mga kamag-anak, yung tinatawag na rahim, sinapupunan na nagmula o kaya'y pag-aari ng isang babae, kata'tu ay puputulin ko, sabi ng Allah, ang aking relasyon sa kanya. Pinakahuli mga kapatid, watarahum, tayo ay manalangin, mananatili na ipanalangin natin ang ating mga ina na patatawarin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at iligtas sila mula sa impernong apoy, ipagkaloob sa kanila ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita natin mga kapatid, ang status o kaya'y kalagayan ng mga kababaihan sa ating pananampalatayang Islam. Mga kapatid, ang Islam ay para sa ating lahat. Ang Islam katulad ng isang nabanggit ng mufti natin na isa sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Ang ating pananampalatayang Islam is the moderate religion. Moderate, katamtaman na pananampalataya, wala tayong makita. At saka ang ating pananampalatayang Islam is the religion of humanity. Wala tayong makita isa mang kautusan ng Allah na hindi makabubuti sa atin. Gayon din, wala tayong makita sa Islam na isa mang ipinagbawal sa pananampalatayang Islam na kung gagawin natin ay maging mabuti ang community natin, makabubuti sa atin lahat ng mga iniatas, makabubuti sa atin lahat ng mga ipinagbawal sa pananampalatayang Islam, makasisira sa atin, makasisira sa ating komunidad. Hanggat dito na lamang mga kapatid, ipanalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na manatili ang patnubay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gabing ito. Ito ay pagkakataon na kayo na mga kapatid namin na hindi mga Muslim, narinig nyo ang busis ng Islam. At kayo na ang bahala maghusga, kayo na ang bahala magtuwid sa mga masama na pag-unawa sa pananampalatayang Islam. Hanggat dito lamang mga kapatid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po kay Aling Sheikh Abdul Hadi Gumandar sa kanya pong status of women in Islam. So, mayroon pong katanungan para sa mga kababaihan. Kayo po dapat magtanong kasi para po sa inyong lecture na yan eh. Huwag lang sa lalaki. Dapat siguro, dedication para sa kababaihan, kayo ang mag-question. Kasi kanina pa wala kayong imik. Dapat magbigay naman kayo ng magparamdam naman kayo. Wala. Kung ayaw ninyo dito sa kalalakihan. Kung wala, patuloy tayo kung wala. So, bago tayo mag-closing remark, ay ibibigay ko sa inyo si Saad Baragil para po sa kanyang reminder sa lahat po ng ating mga kapatid na non-Muslims. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasensya kasi medyo makulit. Mayroong kasing paali-aligid kanina na gustong mag-Muslim pero parang nagdadalawang isip pa. Kaya bibigyan natin siya ng pabaon, no? Dahil meron siyang konting pag-aalinlangan, so bibigyan natin siya ng 1 at 3 pabaon. Una,
kung ang iyong pag-aalinlangan ay patungkol sa banal na Quran, ito ang may sasagot ko kapatid, kung sino ka man. Kung gusto mong mag-Muslim ngayon na, alhamdulillah, welcome kayo, welcome ka ngayon, pagkakataon mo na ito. So ito ang sabi ng banal na Quran, chapter 2 verse 2. Sabi niya, Dalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin. Ito ang aklat na walang pag-aalinlangan na gabay sa mga taong matakutin. Pangalawang pabaon, chapter 18 verse 1, Suratul Kahf. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ang ibig sabihin nun, ang lahat ng pagpupuri ay nasa Allah lamang, na siyang nagpahayag ng Quran sa isang alipin na wala man lang matatagpuan sa Quran na ito na isa mang pagkakamali. Wala tayong matagpuan. Kahit isang tuldok, wala po tayong matatagpuan. Pangatlong pabaon, chapter 15 verse 9. Sabi ng Allah sa kanyang kaulugan, diretsuin na natin, katotohanan kami ang nagpahayag sa banal na Quran na ito, at katotohanan kami rin ang dumidepensa, kami rin ang nagpaprotect sa kanya para hindi siya malusutan ng anumang pagbabago. Dahil ang Quran ay nakaprograma po, 321,250 ang nakalagay na letra ng Quran. Kung ayaw ninyong maniwala, bilangin ninyo. At 6,346 ang mga bersikulo lahat ng Quran, at 114 ang kanyang kapitulo, at 30 ang kanyang volume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapitatong Nisa, I'm one of them. Ang question namin, sabihin nyo ang karapatan ng isang babae. Siyempre, may karapatan kami. For example, I have a question here. If ever na ang husband ko biglang umuwi, may daladalang babae na hindi ito dito. Hindi, totally, for example, ang asawa ko, hindi ko binigyan ng karapatan na mag-asawa. Siyempre, gusto ko, ako lang ang prinsesa. Oo. Tapos, sandali. Tapos, sa pagrereklamo ko, gusto kong makisipare. So, ang question ko, mga aliens, may ako doon? May dusab ako doon? May dusab ako doon kung uuwi ako ng lanaw. Dahil makipag-iwalay ko, hindi ko talaga matanggap na may duway ako. Ano yun? May dusab ako doon? May dusab ako doon na umuwi ako. Hindi ko na look lang or something, text lang. Mahal, umuwi ako, hindi ko na kaya makipagduwaya. Ano yun? May dusab ako doon? At Alin, may question, bali dalawang question. Ano din ang karapatan nila sa amin? Yun lang po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Unang tanong ng kapatid natin, may dusa siya kung hindi niya natatanggap ang pagduaya o pag-asawa ng higit sa isa. Kung hindi mo natatanggap ang batas ng Islam, batas ng Allah, magbalik loob ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat malaking pagkakamali na hindi mo tanggapin ang anumang batas na mula sa mahal na Panginoong Diyos. Kung hindi mo kaya ng personal, so ibang usapan doon, patawarin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga karapatan ng mga kalalakihan, sumunod tayo sa kanila, na kayo na mga kababayan, sumunod kayo sa kanila, sapagkat sila ang ama, sila ang namumuno, sila ang mga presidente natin. Isa sa mga karapatan nila, ang isang lalaki, asawa mo na babae na alam mo na magkakasala kung hindi makapag-asawa ng ikalawa, karapatan nilang pumayag ka na mag-asawa sila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.